Ano ba, nakakangalay naman to. Mag-automatic na lang tayo. Alam nyo, kapag mga ganitong karne, pantanggal kasi ng lansa yung paminta, kaya dagdagan nyo. Patis ng malabon. Ito yung dish na bihira ako na makita sa mga handaan, sa karinderya. Siguro parang ilan-ilan lang nagluluto nito. Ito yung patatas, pinirito ko muna para hindi rin mabilis mapanis. So, isa yan sa technique. Nalaglag, pupulutin ko mamaya. Hugasan natin. Iba kasi yung crunchiness ng bell peppers, kapag stir fry mo siya ng high heat ng 1 to 2 minutes, iba yung texture niya sa kalasa. Compare dun sa ilalaglag mo lang siya. Kasi yun parang malambot lang. Ito kasi may tigas. May tigas. Ito yung marinated chicken sa patis at paminta. Ngayon natin yung balat para crunchy. Yung ginamit ko dito, boneless na chicken thigh na. Para madaling kainin. Pero syempre, pwede naman yung kahit anong part ng manok. Kahit nga puwet ng manok eh. Bali 2 kilos yung chicken ko dito. Itong aking fresh chicken na maganda ay galing kay Premium Choice Meat Shop. O diba, malinis at de kalidad. Kasyahin natin. Dali ito naman yan mamaya. Sarap dito, medyo crispy yung balat. Nakataas yung kami. Ayan, crispy na siya. Mas okay din ganito kasi nare-render yung kanyang fat, lumalabas yung kanyang mga oil. Tapos, nagiging malasa kasi yun na rin yung panggisa na gagamitin natin. Mas okay din kasi na sinisir muna yung meat kaysa gisa, para hindi siya malamog agad kapag niluluto, kapag lumambot. So maganda yung texture niya. Nakaraan, may naiwan na pala. Di ba naalala nagprito tayo ng isda na bangus, yung may flour. May naiwan, tapos natusta siya ng natusta doon. Parang ganyan. Nandito siya sa side na to, oh. Akala ng tao ipis. Mukha talaga siyang korting ipis ha. Pero nung nireview ko yung video, inusod-usod ko, binagalan ko. May mga naiwan na mga isda. Actually, yung korting ipis nandito siya. Siyempre, halo na halo, napunta doon. So, oo, napansin nila. Ang linaw ng mata ng viewers. Si Mickey Mouse. Naalala mo, kapag nagigisa yung mga nanay natin dati, kapag nakakaamoy tayo ng butter, iba yung dating, parang ang sarap-sarap ng niluluto ng nanay mo or ng lola mo, pero nasa butter pa lang siya noon, nasa bawang sibuyas pa lang. Parang ang bango-bango. So, alam niyo yun, itong butter na to yan, si Dairy Cream, laging yan ang panggisa nila. Pero hindi talaga siya butter, margarine talaga siya. Pero noon kasi tawag sa kanya ay butter. Lagyan na natin yung garlic para umaroma. Pag nagigisa kayo ng garlic, pwede naman talaga siyang nauuna, pero wag lang masyadong malakas yung apoy para umaroma siya. Kasi pag sobrang lakas ng apoy, doon nagsusunog yung garlic. Kaya sabi ng iba, sa pangalawa na nilalagay yung garlic, una ang onions. Kaya pwede siya kung mahina lang yung apoy niyo. Scrape natin yung pan kasi nandiyan yung mga lasa para hindi masunog. Baka may mag-korting ipis na naman dito ha. Pero diba, ikaw sa cook, nakikita mo kasi yun. Kasi tulad niya, nakatingin ako. So makikita ko kung may ipis talaga, tatanggalin natin. Kasi hindi siya ipis. Nagmukha lang korting ipis nga. Yung piritong isda. Sama na natin sa gisa itong bay leaves. Yan. Lagyan natin ng konting water para masimot yung mga nasa pan. Mga 1 cup lang. Ganyan kasi ang lahat ng lasa. Okay, lagyan na natin yung manok. Saka natin ayusin. Dahil na-sear na natin yung chicken, madali na siyang mapalambutan. Kumbaga nakapok na siya kanina. Narito cups of water yung nilagay ko. Okay, wait lang natin lumambot yung manok. Yes, malambot, sakto lang. Okay, lagyan na natin yung mga nahapok kanina. Diba? Ang dami na namang gulay. Ang parami kasi yan. Yung hotdogs, pwede nyo i-fry, pwede nyo lagyan ng rekta. Tulad na sinasabi ko lagi, luto na po ang hotdog, hindi po yan hilaw. Pina-fry lang lagi para mas sumarap. Okay, lagyan natin ng cheese para mag-melt na siya. Ito, kahit anong sausage, pwede nyo gamitin. Pwede yung mga Hungarian or yung mga nasa lata na Vienna sausage. So, pwede yung kahit anong sausage dyan. Okay na yun, nangangalay na ulit ako. Para sa mga galit sa Pepper Pro Max, dito po kayo sa automatic na pepper grinder. May flashlight din yan. Salt. Lagyan tayo ng pepper. Ay, nalaglag. Akin na lang. Kapag nalagyan nyo na yung milk, medium heat para hindi magbuo-buo yung milk or mag-curdle. Kapag mga ganito mapapansin nyo, ang dami kong maglagay ng gulay. Kasi ako personally, gusto ko talaga sa ulam. Maraming gulay. Kung ayaw nyo na makulay, pwede kayong gumamit ng mga brown na sausage. Kasi yung red hotdog, kumukulay talaga yan. Okay. Ito, baka sabihin nyo na naman masabaw. Pangbigay po ito. Kasi kapag makrema, makrimi, magata, magatas, ano siya, usually kapag lumalamig, naglalapot, natutuyo yung sabaw. Na ginagawa ko, dinadagdagan ko na siya. Para kapag nirepack ko mamaya, lahat merong sarsa. Tikman muna natin. Kami hindi masarap. Pwede din na natin lagay ang all-purpose cream. Yan. And 12 eggs. Walang nalaglag, walang mapapapak.
Kalalagay lang natin ng all-purpose cream habang naantay natin maluto. Magtitimpla muna tayo syempre ng lovely fiber drink. Ayan. Alam nyo na kapag mga ganitong masasarap ang ulam, kailangan may lovely fiber drink kayo. Mataas sa fiber, mabuti, at mainam sa ating gut health. Ang maganda rito, hindi kayo mapapadami ng kain kasi may fiber na agad yung tiyan nyo. Okay, nakakabusog kasi po si Lovely. Ayan. Shake nyo lang. Kapag wala kayong shaker ha, pwede mga empty bottle para mas ma-dissolve siya. Alam nyo, everyday kailangan natin ng fiber sa ating katawan. Okay? Okay, luto ng ating. Lagyan nyo sa comment box ang name ng dish na to. Madalas po itong lutuin ng inyong mga nanay, lalo ng ating mga lola. Sarap! Luto na! Okay, titikim tayo. Okay, patayin na natin yung apoy. Wala ko na maliit kasi hindi man ako gutom. Ayan. Kung medyo health conscious kayo, pwede po dito ang chicken breast. Okay? Yung mga anak ko kasi, ayaw nila, gusto nila chicken thigh lagi. Kaya may pininyang manok na tayo, Charis. Walang pinyayan, huwag kayong ano. Inaaway laging sarili. Away ko laging sarili ko. Hindi na ako mag-aray, sapak lang tayo. Patuloy na napakasimple ng dish na to. Madami lang sahog, matagal i-prepare, pero madaling lutuin. Malasa yung manok, sakto lang yung lambot, maganda yung pagkakasir ng manok. Pero, may naisip akong gawin dito, Pwede pa siyang bigyan ng ibang version. Ano sa tingin nyo? Naisip nyo din ba ang naisip ko? Magagawin tayo. Ang may naisip ako na twist, para dalawang klase yung ulam namin ngayon. Magbukod muna tayo ng half. Mamaya ay ire-repack na to, irarasyon na. Marami naman tayong pagbibigyan. Sarap ng chicken thigh, oh. Okay, more sahog. Wow. Nakita nyo, medyo natutuyo na yung sarsa niya. Ganyan po kasi yung kapag mga creamy. Pag lumalamig, tumitining, parang natutuyo na yung sabaw niya. Kaya dinagdagan ko na agad. Inunahan ko na siya. Okay, kuha pa tayo ng more sahog. At tinanggal ko dito na marami, si hotdog, saka si quail eggs. Okay, para bumagay sa next na recipe ba na naisip ko. Ano, naisip nyo na ba? Ito ang natira, lalagyan natin ng thinner ba tawag dito? Sealant. Okay, lagyan natin ng sealant. Curry powder. Kasi parang bagay siya. Mix natin. Oh, di ba? Kapag meron kayo leftover na chicken pastel, tapos para hindi mahalata ng mga anak nyo, pag inimit nyo kinabukasan, lagyan nyo ng curry powder. Di ba? Ibang anyo na siya. Meron na tayong chicken curry. Kaya tinanggal ko kanina yung mga quail eggs and hotdog para hindi rin mahalata na galing siya sa pastel. Tignan natin. Dale. Sarap! Ang creamy. Pwede pang konti. Yan. Isa na lang. Gusto ko kasi mas ano siya, mas lasang-lasa. Okay, medium heat para ma-dissolve lang yung powder. Kabog. Tikman natin. Ang awkward, no? Kapag konti lang niluluto nyo dito, ganyan lang siya. Kasi lagi marami yung niluluto ko dyan. Kung kalahating kilo, ganyan ang itsura niya. Ang kukunin ko dito ay gulay-gulay dahil nagkarni na ako kanina. Yung gulay at sauce. Ayan. Bush. Pwede nga. Alam niyo, masarap din ito may mushroom. Nakalimutan ko yung mushroom. May pinabili ako. So, pag nagluto kayo, lagyan nyo na lang po ng mushroom. Masarap ang pastel na may mushroom. Dalawang recipe na naman ang binagang tadhana ni Mother Nanay.